Okay, design, bid, build. So, ito yung nangyayari sa government. Pag mga merong government infrastructure project, ito yung may bidding na nangyayari. No? At syempre, bawat aspeto ng project, may iba't ibang entity na gumagawa dahil may bidding. Di ba? At kadalasan, yung highest bidder, doon ibinibigay ng government. Yung government is yung project owner o yung owner ng project, yung government. So, naghahanap siya ng gagawa ng project through bidding. Kaya meron tayong tinatawag na Awards and Bids Committee. At ang ibang name nito is yung traditional na project delivery method or hard bid. Yan ang ibang tawag dito sa design, bid, and build, yung hard bid. Yan ang ibang tawag diyan. So, pag sa government projects, hindi na natin papahirapan, yun, yung mga may bidding na ginagawa. Kaso dito sa Pilipinas, namamanipula yan eh. Dahil alam naman natin, hindi ko na i-elaborate, alam naman ng lahat ng tao yan. But yung nangyayari nun is different from dun sa lump sum turnkey approach, LPTCK. Hindi, iba yon. Ito ibang-iba. No, kasi yon is yon isang isang entity lang ang gumagawa from start to finish. Dito iba-iba. At binibid yan, hindi basta binibigay kung kani-kanino. So, napakaraming accountability yan. Kasi pag hindi na fulfill nung naunang contract o nung unang bidder, yung susunod naman. So, yun yung disadvantage nitong design, bid, and build nito, o yung DBB. O yung tinatawag nilang hard bid. Yan. So, napaka-importanting malaman natin yan. Yan pala yung traditional. Eto, nakikita na natin dito, di ba? Kahit dito sa local government eh. May mga contractor, di ba? Binibid. So, yun. Buti napag-alaman natin yan kasi napaka-importante yan na nangyayari, nakikita natin yan sa pang-araw-araw na buhay. Ang alam lang natin yung narinig natin sa balita, napapanood natin sa news, naririnig natin sa news sa radyo, o nababasa natin sa online news. Pero yung meaning, hindi natin alam. Itong DBB, hindi natin alam yan. Yun nga kanina kabablog ko lang, yung turnkey projects, hindi rin natin alam. So, marami na tayong dapat malaman. Hindi naman natin kailangan na mag-aral ulit, di ba? Out of our own, curiosity. Importante na yung may alam tayo, sabi nga ni Ernie Barong, di ba? Knowledge is power at ligtas ang may alam. So, yun lang po.